Hello mga kapinoy, welcome sa ating palatuntunan ang Pinoy Healthy Lifestyle. Dito tayo ngayon sa usapin ng vaccine. Pagdating sa vaccine, tayong mga Pinoy ay na-trauma na, no? Noong 2016, nagkaroon ng mass vaccination sa pamumuno ng namayapang si President Benigno Aquino. At sad to say, maraming batang namatay dahil sa side effects ng Dengvaxia vaccine ng Big Pharma Sanofi. Balikan muna natin ang mga adverse effects or side effects ng Dengvaxia upang makumpara natin ito doon sa mga vaccine ngayon ng COVID. Isa sa side effects ng Dengvaxia ay ang redness, fever, swelling, itchiness, pain in injection site, headache, muscle ache, weakness or feeling unwell, enlargement of organs or organomegaly, bronchopneumonia, heart attack, chest compression, hemorrhage, congestion, swelling and edema in heart and in brain. Based po ito doon sa autopsy report ng Public Attorney's Office na sa mga nilabas nila ng mga report, doon ito galing. What is vaccine? Ang vaccine ay isang substance used to stimulate the production of antibodies and provide immunity against one or several disease. Vaccine is foreign substance injected in our body. Ano ang pananaw or iniisip natin, bakit ba tayo nagpapabaksin? Isa sa rason, isa na dito, no, iniisip natin na may protection na tayo. Pangalawa, para hindi tayo mahawa. Kahit ang vaccine ay working well, some people who are fully vaccinated against COVID-19 will still get infected because no vaccines are 100% effective. Mababasa nyo yan, no, sa website ng www.cdc.gov. Kahit i-search nyo yan sa Google kung 100% ba ang vaccine, yan po, makikita nyo ang resulta. Nabasa ko rin ito, no, sa Wall Street Journal. Israel widely vaccinated suffers another COVID surge. Actually, half of COVID hospital cases are fully vaccinated. Mga ilang buwan na po ito, pero ngayon ko lang na topic. Kahit sa Singapore ngayon, no, suffers COVID surge din, kahit highly vaccinated din ang population nila. Kahit yung mga na-COVID na dati at na-vaccine na ngayon, ay maaari pa rin magkaka-COVID ulit. So, what's wrong with the vaccine? Marami na rin kaso ng deaths na naitala after or few weeks after receiving the shot of vaccine. Vaccination ay hindi lang po nationwide, worldwide talaga po ito. Wow, ang laking income ito ng mga big pharmaceutical companies, no? Nag-contest kasi ang mga kumpanya sa pag-develop ng vaccine para sa COVID. Scientists po ang gumagawa ng vaccine at sila din ang nag-e-experiment gamit ang mga hayop. As I said earlier, sa nabasa ko sa Google, walang vaccine na 100% effective. Ang ginagawa ng vaccine ay nililesen lamang or binabawasan ang COVID complication. Mahahawa ka pa rin ng COVID kahit fully vaccinated ka na. Study says mas mataas daw
ang chances na magka-COVID infection after mo mabaksination. Marami ring mga health workers sa US ang nagproprotesta, ayaw nilang magpabaksin. Nagre-resist sila. Ang gusto nila ay yung natural immunity lang. Sa US at sa iba pang bansa ay mandatory ang vaccination. Public or private workers, even children, no, gusto nila ma-vaccine. Next naman ito, i-discuss ko rin bakit ba kahit mga bata namamatay dahil sa COVID kung meron sila nito. Dati no, ang UK government nag-publish sila ng official statement not recommending COVID vaccines to children less than 18 years old. Pero ngayon, nagbago na po kasi ang US, pati bata ay gusto na din nilang ma-vaccine. Ang Sweden din, no, bago lang, pati ang Denmark, nag-suspend din sila using of Moderna vaccines to 30 years old below. Dahil daw sa risk of myocarditis and pericarditis. Bago lang po ito na-announce. Ang major mid-journal criticized FDA rush approval of Pfizer COVID vaccine. At ilang linggo lang nakalipas, may mga FDA officials ang nag-resign. Nakakapagtaka, baka may suhol kaya. At ang ginawa namang bagong desisyon ngayon ng FDA officials, they are voting no for Pfizer COVID booster. Interesting, di ba? As I said, scientist po ang gumagawa ng vaccine at nagtitesting ng mga vaccine sa hayop bago i-apply sa tao. Remember this, biotechnology and chemistry, 10 years or more years, multi-phase of approval process by FDA and continue to monitor. Bago po aprobahan ng FDA, 10 years or more po. Pero ang nangyari ngayon, madalian talaga na labas yung vaccine. Lahat, magdadalawang taon pa lang ang COVID, no? Sa natingnan ko, naging 5 million na ata ang namatay worldwide. Naiintindihan naman natin, no? Urgent ang sitwasyon. Kaya nila inapprove ng FDA ang vaccine ng Pfizer. Okay lang naman po sana basta't walang side effect. According to Dr. Robert Malone, the inventor of mRNA vaccine technology, spike protein is very dangerous. It's cytotoxic to our cells. Spike protein is hazard, cause cell damage, build up in the body, particularly in brain and ovaries. Ang mRNA vaccine work in cytoplasma. Ang example ng mRNA vaccine ay itong Moderna and Pfizer. Ang viral vector vaccine naman ay itong AstraZeneca, Johnson & Johnson. At ang Sinovac ay ito yung inactive vaccine. Inactivated pathogens. Ito yung Sinovac. AU are looking into new possible side effects of mRNA coronavirus vaccine. Ang mga doktor, no, nahati ang opinion nila. Some are approved in vaccines, some are not. Dito sa atin, no, si Dr. Tabiano from Iloilo, napanood ko siya sa Radyo Ilonggo. Actually, matagal na ito, mga ilang buwan na nakalipas. Against siya sa vaccine. Kasi bakit daw i-inject ang foreign substance sa katawan natin na may natural immunity naman daw ang katawan natin na siyang ginawa ng Diyos, no, upang natural na malabanan ang mga pathogens. Agree po ako sa kanya, no, kasi
ang nakakawori sa mga na-vaccine ay yung long-term side effects na maaring maglabasan sa kanila. May mga mahal tayo sa buhay na mga nagtatrabaho na required din sa kanila no na magpa-vaccine. So nawo-worry din tayo sa kanila. Meron ako nakitang comment sa YouTube channel no sa Dark Horse kung saan nag-guest si Dr. Robert Malone at si Dr. Brett Weinstein at si Mr. Steve Scorch. Isa sa nag-quote ng atensyon ko ay yung comment na nagsabing paano ba ilalabas ang vaccine na nakapasok na sa cells. Sabi nitong si Mr. Steve Scorch, may isang doktor daw mula sa Canadian School ang nagsabi, ang pangalan niya ay si Dr. Baron. Ang sabi ni Dr. Baron, the vaccine remain only in the shoulder injection site and local lymph nodes. They are not known to wander around the other parts of the body. A tiny dose of vaccine does make to the bloodstream about 1%. But as soon as it gets to the liver, the enzymes there destroy it completely. However, further study by the Japanese discovers that the vaccine goes through your entire body cells, to your heart, to your brain, to your ovaries, and etc. Umiikot po yung vaccine kasi sa cells po yun eh. Ang sabi ni Dr. Robert Malone, cytotoxic ang spike protein na nasa vaccine. Paano na ngayon yan? Ang dami na vaccine worldwide. Ilang buwan na bago lang po inapprove ng FDA ang Pfizer vaccine. Dito muna tayo no sa mga nabalitang mga side effects ng COVID vaccine sa news, sa mga network, sa mga testimony ng mga mas nauna pong naturukan ng vaccine sa trial period pa lang po. Nagkwento nila no ang mga na-experience nilang di na maibalik, hindi na maando kasi tapos na, hindi na mababawi, na ilagay na sa katawan nila. Kumbaga, irreversible na. Ito yung mga example ng mga side effects po ng vaccine. Isa na dito ang anaphylaxis. Ito yung severe, potentially life-threatening allergic reaction dahil sa vaccine. Ito ding thrombosis. Occurs when blood clots block vein or arteries. It causes heart attack or stroke. Nagbabara po yung blood clot sa daanan, sa vein or sa arteries natin. Ito ding myocarditis. Ito yung inflammation of heart muscles natin. Ito ding pericarditis. Ito yung inflammation of the lining of our heart. Guillain-Barré syndrome, heavy menstrual cycle, neurological disease, convulsions, seizures, paralysis, heart arrest, bleeding in the brain, blood clots, palpitations, high blood pressure, tingling, numbness, brain fog, eternal vibration, skin rash, swollen lymph nodes. So narinig niyo po, halos kapareho po ng Dingvaxia vaccine ang mga adverse effects ng COVID vaccine. So dapat maging aware po kayo, mabuting pag-isipan 2-3 beses or mag-review or mag-research kayo kasi hindi po biro ang ilalagay na foreign substance sa katawan natin. So alalahanin natin na ang spike or mismong virus o cultured virus ay mismong ang inilalagay sa vaccine.
So, silipin natin at alamin ang ilang mga ingredients ng vaccine. May nakita akong website, no? Ito yung sa chemicalsafetyfacts.org. Maaari nyo niyang tingnan kung medyo nag-aalangan kayo sa na-research ko, kayo mismo ang magbasa. Chemical ingredients can be added to vaccine for variety of purpose. Some are added to preserve the vaccine and prevent it from losing its potency over time. Okay, ito na yung mga common vaccine ingredients. Una, aluminum gels or salts. A small amount of aluminum are added to the vaccines to help the body build stronger immunity against the virus in the vaccine. Example of vaccine that has aluminum gels ay ito yung mga hepatitis A, B vaccine, diphtheria vaccine, tinnitus vaccine, and etc. So, alam naman natin na ang aluminum ay metal poison ito sa dugo. Magkukos ito ng mga side effects sa katawan natin. Second ay itong antibiotics. Ang antibiotics ay used in the production to prevent bacterial contamination and fungus growth. Example ng antibiotics na nasa vaccine ay itong neomycin, polymycin B, streptomycin, and gentamicin. Pangsunod, chicken protein. Vaccine contains a small amount of cultured material used to grow the virus or bacteria used in the vaccine. Example of vaccine na may chicken protein ay itong flu vaccines and etc. Madami pang klase. Ang sunod na nasa vaccine ay itong formaldehyde and other preservatives. Ang formaldehyde at ang formalin ay almost same lang. Magkaiba lang sila ng formulation. Ang itong formaldehyde ay gas hydrated into an alcohol compound. Itong formalin naman ay liquid form. Tiny amounts of formaldehyde, it's been long time used in the manufacture of viral and bacterial vaccines. It is used to inactive a virus before it can cause the disease the person is being vaccinated. Example dito ay itong against polio and diphtheria. Ang ibang preservatives din na nasabi na are added to vaccines to prevent the growth of bacteria and fungi. Isa sa na-research ko, no, ang formaldehyde, it can cause precipitation of proteins which results in cell death. Formaldehyde is toxic. It can cause interact with molecules on cell membranes and in body tissues and fluid, in proteins and our DNA. It can cause hepatotoxicity sa atay natin. Toxic ang atay natin. It can cause irritation and leukemia and even cancer. Acidosis, and it can cause red blood cells rupture. Marami pang iba, no? Ang sunod na nasa vaccine ingredients ay itong sugars and other stabilizers. Sometimes, it's used to maintain its effectiveness of the vaccine during storage and transit. Example of other stabilizers are lactose and amino acids and proteins. Ito yung example ng amino acids such as glycine or monosodium salts of glutamic acid. At ang example ng proteins are human serum, albumin, or gelatin.
So sa mga narinig nyo, maaari nyo naman itong i-research na mga additional na inilalagay sa vaccine ay hindi po biro na mga foreign substance. If I were you, it's better not to put it into our body in the very first place. Ang regret, yun po ang kasunod. Irreversible po ang pagpapabaksin. Pagkatapos mo, mahirapan ka nang ilabas yan sa katawan mo. Sa mga bansa na ayaw nila ng vaccine, ay ginagawa nila ay ibinuboost ang immune system. Kasi ito ang responsible para protektahan ang katawan natin against infection. May ako napanood noon na isang virologist, 1 year ago na ito, guest siya sa isang The Korea Times, isa ding vlog. Ang sabi niya, COVID vaccine is a preventive vaccine helping your immune system to start. Your immune system is really what protecting you. So, hindi yung vaccine. Yung vaccine, nag-trigger lang siya para gumalaw yung immune system mo. Pero dalawang klase ay yung sa immune system natin. Maaring sa vaccine siya magtrabaho at pwede rin yung natural immunity lamang. Ito yung tinatawag na herd immunity. So, maaari naman po sanang pumili ang tao, no? Pero sa panahon ngayon ay ginagawa ng gobyerno at ng mga employers ay ginagawa nilang mandatory para hindi siguro maghawa-hawa. Kasi kapag na-vaccine ka, yung mismong virus ay nasa katawan mo na mismo. So, at maghawa-hawa kayo dyan, parehas na kayong meron lahat. So, yun ang purpose nila na mabaksin lahat. Sabi pa niya, it took many years or 10 years to come up or develop a vaccine. Pero dahil sa pandemic ngayon ay rushly na nag-develop ng vaccines. Ang pharmaceutical company, sila ang mga nagpo-produce ng vaccine at ng mga iba pang gamot. Scientists ang nagdi-discover at nagtitesting ng vaccine. Ang bumibili naman ng mga vaccine ay ang government. Kung walang bibili, hindi po gagawa ng vaccine ang mga big pharma company. So, it's a big business pa rin. Ang daming virology institute sa buong mundo, mga virology scientists ang nag-study at gumagawa ng mga genetic mutation ng virus, mga bacteria o whatever. Ginagawa nilang maging deadly ang virus kapag ma-encounter ito ng tao, magiging delikado. Lalo't yung iba, siyempre yung utak ng tao, yung iba mag-isip masama, maaari itong gamitin bilang biological weapon. So, hindi po dapat na hayaan na yung mga Virology Institute ay mag-conduct ng mga ganito kasi nagkukus po ng harm ng tao kagaya po nitong COVID. Marami na pong namatay ngayon. So, hindi po dapat magawa ng batas para dito, para maiwasan po ang pag-spread nila ng mga ganitong sa tao na nakakos po ng kamatayan. So, ano ba dapat ang gawin ng mga nabaksin? Kung ako ang tatanungin, ang the best na dapat gawin ay mag-detox. Kumain at uminom ng masustansyang pagkain. Tulungan ang ating system na mailabas ang mga naipong toxic substance na nasa cell na natin. Sa research ko, malaking papel ang gagampanan ng ating lymphatic system sa usapang detoxification. Ang lymph nodes natin, ito yung nagpo-produce ng white blood cells. Lymph nodes also clean up fluids and remove waste material. Lymph nodes acts as trash removal service of the body. Ito yung parang janitor na naglilinis, nagwawalis, nagmamap, kinukuskus niya yung mga foreign substance sa katawan natin, inilalabas niya, hinahakot niya palabas.
tulungan natin ang katawan natin na i-boost na ang ating immune system upang makagalaw mas mag-active yung lymphatic system natin kasi ito yun siyang naglilinis. Kumain tayo ng preskong prutas at gulay na walang masyadong chemicals. Mainam din no na uminom tayo ng mga calamansi juice, orange juice, mga smoothies, mag-exercise, and get enough sleep. Kaya importante po yun sa katawan natin upang makabawi ang immune system. Uminom din tayo ng mga vitamin C supplements, vitamin D, yung may zinc at mga pagkain merong resveratrol. Additional din, linisin natin ang ating bituka, ang ating stomach. It's better from mouth to rectum, no? I-detox natin upang ma-flush out ang mga unwanted toxins, bacteria, and parasite na nasa stomach at sa intestine natin. Kung meron kayong mga alam na mga paraan kung paano i-detox ang katawan, ay gawin po ninyo. Huwag kayong mag-hesitate kasi katawan nyo yan. Dapat nyong ilabas yung mga foreign substance. So, hanapin natin ang antidote na para sa vaccine toxicity. Sa research ko, may mga nabasa ko maaaring makatulong itong administration of supplemental oxygen at ito ding sodium hydrogen carbonate maaaring din siyang gamitin upang pang-detox. Itong hemodialysis medyo complicated na to, no? Dialysis na to. Aside from this, yung sa mga dating mga video ko na mga na-mention ko, mga herbal medicines, itong black honey at royal blood ay maaari itong gamitin. Itong black honey ay pang-detox ng toxins. From mouth to rectum, ito na pang-detox. Kahit kidney nito nililinis, no? Mga toxins, bacteria, parasite ay ibabawas kapag nakainom ka nito. Pangalawa, itong royal blood. Upang malinisan ang ating dugo at liver na siyang sumasala ng dumi sa katawan at nag-i-enhance ng ating enzyme na nasa atay, mainam itong gamitin upang palakasin ang ating system at i-purify ang ating dugo. Upang totally ma-detox ang ating katawan at blood purification na gawin natin upang hindi masira ang ating cells at yung mga na-damage na cells ay upang ma-repair din. Sa case ng anak ko no, nangyari na ito. After 'di ba ng birth ng bata, mga 2 to 3 days, ini-injectionan sila after nilang iluwal kasi mandatory 'yan, hindi makakalabas ang bata kapag hindi siya bakunahan. Common po 'yan sa lahat. Ang nangyari dito sa anak ko nung in-administer ko tong royal blood, mga 4 months na siya kasi gatas lang yung pinapainom sa bata, pero mga 4 months to 5 months maaari na sila, di bang, painumin ng tubig at ng mga iba pang liquid natural juice. So ginamit ko itong royal blood sa anak ko, dinapper ko sa kanya, hinalo ko sa tubig. Few weeks lang na nag-inom siya nitong royal blood, yung injection site ng anak ko sa may shoulder niya ay nag-red, kumbaga namaga. Few days later, nagtaka ako kasi may nag-yellowish sa loob at ang nangyari, yung katawan niya mismo, itinulak yung laman doon sa injection site niya. May naglabas yung nana, yung pus. So, pinahiran ko lang ng tissue at nilagyan ng VCO para hindi ma-infect. Thankful ako no, yung mismong nilagay yung vaccine na nasa shoulder ng anak ko, first pa lang na pag-inject doon no, hindi pa against po talaga sana kami, pero syempre wala kang choice kung nasa ospital ipinanganak yung anak mo, hindi makalabas, ma-injectionan talaga. So sa anak ko, sa case niya, thankful ako kasi
nang in-administer ko yung Royal Blood, lumakas yung sarili niyang immune system. Yung Royal Blood nag-enhance ng system niya. So, ang nangyari, itinulak ng katawan niya, nilinis niya ng katawan yung system niya, inilabas yung foreign substance na ini-inject sa kanya. So, so far healthy yung anak ko. Hindi siya nagkakasakit. Age of 3, wala po, hindi po siya na-hospital. So, thankful ako nga. Lumabas yun sa katawan niya kasi toxic din yun eh. Samot-sari yung ini-inject sa bata kahit maliliit pa. Yung iba nga halos pabalik-balik na sa ospital kasi lalo na yung mga bata na antibiotics, mga ganun. Sa batang edad pa lang, kapag nangyari yun, yung liver, yung atay, siyempre may mga adverse reactions yung mga pinapainom sa mga bata at ini-inject. So, kahit tayo nga matatanda, din tayo ng mga side effects niyan. Hindi din biro po yan. So, dapat talaga ay detox tayo. Lalo na po yung mga na-vaccine. Kami po, hindi po kami gusto o kahit po sa pilitan ay pa-fight po talaga kami kasi sa amin mismo meron kami ginagamit itong Royal Blood, itong Black Honey. So may pangdepensa po tayo. Kung pagdating sa COVID, kung ako personally hindi man ako matakot sa COVID kasi if ever man ma-encounter ko yan kahit sa mga mall tayo, no, todo protekta tayo, pero minsan pag uwi mo sa bahay, pag tuyo yung lalamunan mo, minsan worry ka. Pero kung may alam ka, hindi ka na worry, or lalo na kung meron kang pang protekta. Kasi yung mismong vaccine, hindi man siya pang protekta, yun ang nasa isip natin, na maproteksyonan tayo, pero yung vaccine ay yung mismong virus nasa vaccine. So pag inject niya yan sa katawan mo, yung virus nasa katawan mo na. Hindi pa yung nahawa ka ng iba. Dahil lang sa vaccine, nandiyon na yung virus sa katawan mo. Ang vaccine mismo is carrier. So kapag na-vaccine ka na, carrier ka rin ng virus. So dapat kahit na-vaccine na kayo, wag kayong mag-worry. Basta't gawin nyo lang na mag-detox kayo, palakasin yung system ninyo upang itulak yung foreign substance palabas sa katawan ninyo kasi toxic yun sa cells natin. So wag na kayong magpatumpik-tumpik pa. Gawin na natin ang mga hakbang upang i-detox ang katawan natin and live healthy lifestyle para ma-prolong natin ang buhay natin. Hindi po ako anti-vaccine. Ang sa atin lang ay mag-research, alaman natin kung anong nasa vaccine, kasi hindi po biro kung ano ang nasa vaccine. At saka hindi po lahat ng impormasyon na idinidikta sa atin ay paniniwalaan natin. Sa panahon ngayon, dapat po tayong mag-research. So kung willing po kayong magpa-vaccine or na-vaccine na kayo, choice nyo po yan kasi katawan nyo po yan, free will nyo po yan. Sa mga mandatory o sa pilitan talagang na vaccine, ang advice ko lang is mag-detox po kayo at saka palakasin ninyo ang inyong immune system upang maiwasan ang mga maaring mga side effects na mararanasan ninyo. Kasi sa paligid ngayon, ang dami po talagang heavy toxic chemicals na nasa paligid, lalo na po yung mga kinakain at iniinom natin, mga prutas, gulay, at yung mga junk foods, mga preservatives sa pagkain, lahat po yan, mga chemicals po yan. Kahit sa mga shampoo, ng mga ginagamit natin bagay-bagay na hindi natin alam, may mga chemicals po yan. Hindi lang natin alam. So kung mga nagre-research tayo, kami po tayong malalaman at aware po tayo upang hindi po tayo palaging magkasakit. Galiin po nating i-detox talaga ang katawan natin at palakasin ito upang malabanan ang mga infection, mga virus na nasa paligid natin. So, dito na lang po tayo. Kung meron kayong question or suggestion, mag-comment lamang po sa comment section below. Willing po akong sumagot at alamin ano man po yung mga concern ninyo. Thanks be to God.